Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ng David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan ng mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang platforms o social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumainyo, mga kapwa nating mga deboto. Pinag-uusapan ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo ang araw ng pamamahinga. Pahinga. Parang ang sarap magpahinga, hindi ba? No? At minsan o madalas meron tayong maling pagkakaunawa kung ano nga ba ang pagpapahinga. Gusto natin kapag nagpapahinga, walang ginagawa. Kadalasan ganun, nakahiga ka lang, wala kang gagawin, walang mga trabaho, walang iniisip na kung ano. Pero yun nga ba ang tunay na pagpapahinga? Katatapos lamang po ng traslasyon at minsan tayong mga deboto nandun sa pahinga mode. Pahinga muna ang pagiging deboto. Pagkatapos ba ng traslasyon, nawawala at nagpapahinga nga ba ang pagiging isang deboto ng Poong Jesus Nazareno? Next year na ulit, sa susunod na traslasyon na ulit? Parang hindi yata ganon, O kaya naman sa ating mga nagtatrabaho, di ba? Dalawa lang naman yan, Ikaw yung mahilig sa leave kasi gusto mo magpahinga, o ayaw mo magpahinga kasi gusto mo magtrabaho ng magtrabaho. Abay, mauwi ka niyan hindi sa pahinga, kung hindi sa mamahinga. Abay, mahirap na yung mamahinga ka na. Pag mamahinga, parang wala ka na sa mundo. Diba? Ano nga ba ang naisituro sa atin ni Jesus tungkol sa pinakadiwa ng pagpapahinga o ang araw ng pamamahinga? Babalik tayo doon sa katotohanan na kahit sa pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Pero hindi ibig sabihin, hindi na ito parte ng paglilikha ng Diyos. Kaya nga tinawag na 7 araw ang paglilikha sa sanlibutan at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga. At doon nanggaling yung mga batas ng pamamahinga, lalo na't ibinigay kay Moises ang 10 mga utos ng Diyos.
gawing banal ang araw ng pamamahinga o ang araw ng pangilin. Kaya naman tayo bilang mga Kristiyanong Katoliko ay meron ding sinusunod na utos mula sa ating Panginoon na gawing banal, make holy the Sabbath day. At para sa atin, ito ay ang araw ng linggo. No? Kaya lang ang mga kapatid nating Hudyo, naging extreme naman. No, bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga kahit yung pagpindot ng elevator, pagpitas ng mga uhay mula sa trigo ay naging trabaho para sa kanila na ipinagbabawal. Kaya maririnig natin sa Ebanghelyo, pinagsabihan ng mga Pariseo ang alagad ni Jesus at si Jesus mismo. Anong sabi? Tingnan mo yung ginagawa ng mga alagad mo. Bawal yan sa araw ng pamamahinga. No? Pero binali ito ng ating Panginoon at binigyan ng liwanag sa pangunawa natin bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang tunay na pahinga ay hindi tungkol sa walang ginagawa. Kung hindi ang tunay na pahinga unang-una sa lahat, ay dapat naglalapit sa atin sa Diyos. So ibig sabihin, yung pagiging banal ng araw ng pangilin o yung araw ng pamamahinga, ay dapat magkaroon tayo ng oras na ginugugol para sa Diyos. Bakit hindi tayo makapagbigay ng oras sa Diyos? Siya naman yung nagbigay ng buhay natin. Siya yung nagbigay at nagdulot sa atin ng oras ng panahon. Hindi ba't marapat lamang na pag-ukulan natin siya ng araw o ng oras para papurihan at pasalamatan? Pangalawa, ang pamamahinga ay hindi lamang tungkol sa walang ginagawa, kung hindi ito ay pagkakataon para tayo ay buuin muli, likhain muli ng Diyos. Lumalapit tayo sa Kanya para humingi ng pahinga o sabihin na nating humingi ng bagong hininga. Kaya siguro pahinga ito pinaiksing pahingi ng hininga. At kanino tayo lalapit para humingi ng bagong hininga? Siya na may bigay ng hininga at ng buhay sa atin, ang Diyos. At marapat lamang na sa Kanya tayo humanap ng kapahingahan, humanap at humingi ng bagong hininga para harapin ng mas matatag, maharapin ng merong mas malalim na pananampalataya ang lahat ng mga pagsubok na haharapin natin sa buhay. Huwag nating ipagpaliban ng pagpapahinga. Tingnan natin yung tunay na esensya kung bakit ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga break natin sa buhay. Yung coffee break mo, yung lunch break mo, yung iyong day off, yung iyong mga leave, para hindi lamang walang gawin o mamasyal lang ng mamasyal. Kung hindi, pakita sa atin at ipaalala na mula sa Diyos magmumula ang ating pahinga. Nawa ang bawat pahinga na ibinibigay sa atin ay magpalapit sa atin sa Diyos at mas magpalalim pa ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Yan ang grasya na hihilingin natin mula sa ating Panginoon, sa ating Pong Jesus Nazareno, sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eucharistia. Nawa maranasan natin ang tunay na pahinga o pamamahinga sa Kanyang piling, sa paghingi natin ng bagong hininga mula sa Diyos.